Magandang hapon po sa lahat and welcome to The Word is Not Bound, a ministry of Lead Someone to the Savior dedicated to share the Word of God with the goal of knowing Jesus Christ more. Our main text for today's devotion is found in the book of Psalm, chapter 127, verse 3. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Ang title po ng ating short devotion, A Mother's Blessing. This Sunday, the world celebrates and recognizes the sacrifice of our mothers. Maraming sineselebrate ang mundo tungkol sa kung ano-anong mga bagay na minsan wala namang halaga. Pero sa tingin ko, aside from Christmas, na honoring our parents, and specifically our mothers on Sunday, is one of the celebrations that the world got right. Bakit? Kasi in general, hindi naman lahat pero generally, ang mga nanay po natin ready to suffer and even give their lives to their children. And tayo bilang mga anak, minsan hindi natin alam ang mga sakripisyo na ito. Kasi hindi naman nila sinasabi dahil ayaw naman nila tayo mag-worry. I believe that even before a child is born, a mother sacrifices a lot of things already. And these are the stories that most children do not know. Kaya nga po, we should treat our mothers right. Actually, we should treat both our parents with the utmost respect. But for now, we will be focusing on the mothers just to align with the occasion. Bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, hindi naman po tayo tumitingin pa sa kahit sino o sa kahit ano kung sino po ang magtuturo sa atin kung paano natin mamahalin ang ating mga ina. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo mismo, nung siya po ay nandito sa lupa, He loved His earthly mother. And this is evident in this story. Basahin po natin sa John chapter 2, verse 1 to 5. And the third day, there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and His disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. Dito po makikita natin na Jesus was obedient to His mother. Kahit nga po sinabi ng ating Panginoon na hindi pa oras para siya po ay magpakita ng mga mirakulo, He made an exception for His mother. Hindi po ba ganito tayo dapat magmahal? Ang expression natin ng pagmamahal sa bawat isa is when you are willing to sacrifice something for them. At wag po natin kalimutan, ang ating Panginoong Jesucristo, He knows the scriptures. He knows what is written, and in the Old Testament, merong commandment from God. Sa Exodus 20 verse 12, sabi po rito, Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ito po ay utos ng Panginoon sa kanyang mga tao. Kasama po ito sa Ten Commandments at sa batas ni Moses. So, ang ating Panginoong Jesucristo, He was honoring His earthly mother as part of obeying this commandment. Tandaan po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, He came to fulfill the law of Moses. Sabi po niya yan sa Matthew 5:17, Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. At kasama po sa law is honoring our parents. That is why we should be respectful to them dahil sila po ay ating mga magulang. That should be enough to give respect to them. Kaya nga po nakakalungkot minsan na naririnig natin sa mga panahong ito na ang mga tao naghihintay na respetuhin muna sila bago sila rumespeto. Kung ganito ang ating mindset, sino ang magsisimulang rumespeto kanino? At kung ang lahat ng tao ay maghihintay na respetuhin muna siya bago siya rumespeto, mawawala na po ang respeto natin sa bawat isa. Pero purihin po ang Panginoon, mga mananampalataya, that the Bible is clear. We should honor our parents, period. At kasama po dyan ang pagrespeto sa kanila no matter what. And Jesus loved His earthly mother until the end. Basahin po natin sa John 19 verse 25 to 27. Now there stood by the cross of Jesus His mother,
and his mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Ang ating Panginoong Jesucristo, kahit hirap na at maraming pasakit ang nararamdaman, habang siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, naisip niya ang kanyang ina. And knowing na siya po ay mamamatay na, he entrusted his mother not just to anybody, but to a person that he trusted. Ito po ay nagbibigay ng kasiguraduhan na kahit po siya ay umakyat na sa langit, na yung kanyang earthly mother ay may mag-aalaga po dito. Bakit ito mahalaga? Sapagkat sa mga panahon pong iyon, sa kanilang kultura, ang mga balo po, wala po silang source of income at nakadepende po sila sa family or community for support. Dahil dito, maraming mga balo po noong araw ay malaki po ang tsansa na magkaroon ng social and economic challenges. Kasama po rito ang posibleng sila po ay maghirap. So, Jesus entrusting Mary to John is like securing her future. Na magkakaroon po siya ng support, meron siyang sustenance, kahit po ang ating Panginoon Jesucristo ay umakyat na sa langit. Ngayon, bilang mga Kristiyano, alam ko meron tayong mga senaryo kung saan minsan mahirap mahalin, no? Mahirap i-honor ang ating fathers and mothers. At tayo po ay humarap sa katotohanan, hindi naman po lahat ng ina ay mabuti. Hindi naman lahat ng ina ay inuuna ang kanilang mga anak, inaalagaan ang kanilang mga anak. We must face the truth that there are bad mothers out there. At kung ang iyong ina ay mabuti sa iyo, be thankful because that in itself is a blessing. So lang dapat gawin ng isang Kristiyano kung ang kanyang magulang ay hindi naman mabuti sa kanya. The Bible is clear. Sabi po sa Colossians 3:20, Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Sa binasa po natin, we are commanded to obey our parents. Wala pong conditional requirements hindi po sinabi rito na obey if. Ang sabi lang dito, obey your parents in all things. Sa mga kapatid po na mayroong mga masamang magulang, alam ko this is difficult. Mahirap po ito. Especially kapag tayo po ay kasama nila na naninirahan pa sa isang bahay. And meron silang mga pinapagawa sa atin na alam natin bilang mga Kristiyano na mali. Pero I urge you to endure until you are able to take care of yourself. Pero regardless po, we should strive to follow what is commanded of us. We should obey our parents. At meron pang dalawang bagay kung bakit we should do this. Sabi po sa Ephesians 6:1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Una, let's honor our parents because it is right and well-pleasing to the Lord. Yung binasa po natin kanina sa Colossians, we are told that it pleases the Lord if we honor our parents. Ito naman pong kababasa lang natin sa Ephesians, we are told that this is right in the Lord's eyes. Sa parehong verses po, wala pong condition na sinabi But if we read further in Ephesians, you will see where the condition lies. Sabi po sa Ephesians 6, verse 2 to 3, Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. So number 2, let's honor our parents to obtain the promise of long life. You see, honoring our parents no matter what gives us a reward. Yung promise po ng mahabang buhay. So sa mga nakikinig po sa atin ngayon na merong kagustuhan na magkaroon ng mahabang buhay, ito po yung sikreto. Honor your father and your mother. At alam ko po mahirap ito, especially kung you have bad parents. No? Kung wala silang pakialam sa iyo, kung ang nanay at tatay mo pinabayaan ka na. Sa tingin ko wala nang masasakit pa sa isang anak na yung mismong magulang niya ay hindi siya minamahal. Bagkus siya ay pinababayaan at iniiwan lamang. Hindi po ito ang disenyo ng Panginoon sa isang pamilya. But for the Christians experiencing this,
sana hindi tayo ma-discourage. Because there is a scripture that you can hold on to kung ikaw po ay nasa ganitong sitwasyon. Sabi po sa Psalm 27:10, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Napakasarap mapakinggan, mabasa, na kahit ano po ang mangyari, pabayaan man tayo ng ating mga magulang, andyan ang Panginoon para sa atin. So if your mother or your father forsake you, the Lord Himself will take care of you. So, tuloy lang po tayo. Whatever happens, no matter what, continue to honor our fathers and mothers kasi yan po ang inuutos sa atin ng Panginoon. And that thing pleases God and we walk in His righteousness. Nakikita niya lumalakad tayo sa katwiran, the Lord will take care of us. Hindi po tayo lahat ay nanay, pero lahat po tayo ay anak. At lahat po tayo may nanay. At kung andyan pa po ang ating mga nanay, it's not too late. Appreciate and love them while you still can. At tayo bilang mga anak, no? Tayo, sabi nga ng ating main verse, diba? Blessing na tayo eh. Blessing na tayo sa magulang natin nung tayo ay kanilang naging anak. But we can bless them more by loving them the way Christ loved His earthly mother. Tayo po ay dadako na sa panalangin. Let us pray. Panginoon naming banal, maraming salamat po sa inyong salita at nagpaalala sa amin ngayong hapong ito na kami po bilang inyong mga anak, we ought to honor our fathers and mothers. Ito po ay inyong inuutos sa amin at ito po ay isang utos na mayroong pangako. Nawa Panginoon, tulungan niyo kami na magawa namin ang utos na ito. Patatagin niyo ang aming mga puso, palambutin niyo ang aming mga puso upang kami, Panginoon, ay patuloy na mag-honor sa aming mga magulang no matter what. At makita namin, Panginoon, ang inyong pangako sa mga taong susunod sa inyong utos na ito. Panginoon, salamat po sa paalala. Dalangin ko ang lahat po ng may mga sakit, kayo pong magpagaling sa kanila. Sa mga taong mayroong mga hindi magagandang sitwasyon, Panginoon, kayo pong humawak sa kanila. Kayo ang patuloy na magpatibay sa aming kalooban. Magkaroon kami, Panginoon, ng pagpapaalala na meron kaming pag-asa sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, may this ministry continue to reach the lost and be used to propagate the truth. At makapag-akay na mga kaluluwa pa kay Kristo at malaman pa ng mundo ang patungkol kay Kristo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo kaming pagpalain. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Nawa po yung naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Good afternoon and God bless you.